Hello Direct Erotic Films at series ng BMX gaya ng Larawan, Liko, Lipa, Tubero, Tayuan, Araro, Pantasya ni Tami, Only Pop, Abot Langit is recently released, Hayop, and Scandal Queen. Let's all welcome Direct Topali. Alright, joining us next is a talented actor na napanood natin sa BMX Films na Cariño Brutal, Dirty Ice Cream, Kulong, Umol, Sa Gabing Mainit, Happy Ending, and is recently released Scissors. Please welcome Gion Espinosa. Hello guys, good afternoon. Hi Gion, sige please stay in the center there. Mamaya po, we'll have a group photo with everybody, so don't worry. Thank you so much. Up next is another talented actor who we've seen in BMX films such as Moonlight Butterfly, Yak, Salawahan, X, Kasalo, Buddha sa 2025 Cine Film Festival entry, Maria Azama, The Best Porn Star, Scorpio Nights 4, and so much more. Let us all welcome Albi Casino. Yes, please, Albi, say hi to everybody here. Hello po, thank you so much for coming. Yan, sige, solo picture ka muna, idol, sa gitna. Of course, the one and only, Albi Casino. Alright, thank you so much, Albi. Let us bring on out your co-actress, of course. We have an actress we first saw in her debut role as the newest Kitten star in the bold remake of the Pinoy erotic classic Balahibong Pusa in the BMX movies Aliwan In, Bagong Tukso, Warag, Pasada, Barurot 2, and Palitan 2. Please welcome Margaret Diaz. Hi, Margaret. Okay, kindly borrow a mic. Ayan, please say hi to everybody. We are also live sa ating Viva Facebook page. Good afternoon po, and hello po sa mga nanonood. Alright, fantastic. Let's have a group photo lang po with everybody, please. Of course, with Direct Topel, Margaret, Albi, and Gion. Alright, okay. So for unified gaze, ladies and gentlemen, tingin tayo sa gitna, please, down the runway for our official Viva photographers. Thank you so much towards the left side of the room naman for our friends from the press. Thank you for being here. And final mo towards the right side of the room, please, for our content creators. Welcome, welcome. Alright, fantastic stuff. Thank you so much. You may take your seats once again, and now we shall proceed into the Q&A, wherein of course we open the floor to all of your questions. At some reminders again, 2 questions lang po per media outlet, please. Thank you. I hope for your cooperation. And also, we will only answer questions related to the film. As always, you know that already. Okay, so simulan po natin. Okay, with our first batch. Okay, we have Erwin Ogawa, Ana Cerezo, Jojo Gabinete, and Aster Amoyo. To begin, let's hear from Anong Ganap from Erwin Ogawa. Hi guys, congrats sa new VMX film. So, konting kwento about your role dito sa Hibla 2. Your role. Ladies first. Yeah. Good afternoon po, Sir Erwin. Ang Hibla 2 po ay remake po siya from before. Sino yung original ng Hibla? Si Maui po, tsaka si Rica Paral. Ah, I see. Ayun po, about po siya sa mag-best friend, which is gaganapan po ni Aliyah, yung si Maui. And si Jillian naman po, at si Jillian po, ako po yung gaganap sa character niya na probinsyana, at si Carla naman po as Aliyah. Siya naman po yung from the city. And ayun po, umikot po yung storya sa friendship nila at sa mga love life din nila. Ayun po, thank you. Thank you. Kung napanood niyo yung una po, yung original, ako si Ricky Davao. Okay. Ang role ko dito is magbubukid. Tapos, girlfriend ko si Margaret. Tapos, ako si Dante dito. Ayan. Thank you. Kay Direct Topel, gaano po ka
kasing yung story, ano pong naiba dito sa Hibla 2, Hibla 2, yung the original? Hello, first of all, magandang hapon at salamat sa pumunta. This one is a remake of Hibla ni Direk Yam Laranas, and pinagkaiba niya is that this time, dati kasi mag-ama si Ricky at si Maui Taylor. This time, si Albi is a brother of Aliyah. So, siblings yung kwento namin yun. And also the twist, different yung twist namin. Ngayon na, exciting itong remake na to. Best of luck, guys. Maraming salamat po. Ngayon naman, let's hear from ABS-CBN. We have Ana Cerezo. Hello, good afternoon. Direct, so since remake to, ano yung parang, sabi nyo nga iba yung twist, pero ano yung parang elements na trinay nyo i-retain? Pag pinanood ba namin itong Hibla, parang gets yung mga nakanood nung unang Hibla, kasi I think it's one of the popular na mga VMX noon. Well, it's we try to yung ano niya, lugar niya or location, we try to imitate that. So sa probinsya kami, and then we had a lot of those mga ilog scenes. If you remember, the pinaka-remarkable na scene ng Hibla was the girl-to-girl scene ni Maui and Rika. So here we try to actually even explore more on the medyo sexier to kung ginawa namin. Before it was just kissing na yung una So this one, pinalawak pa namin yung erotica. Thank you, Direk. Thank you. For yung cast naman, kamusta naman yung shoot ninyo sa probinsya? Pwede ako mauna. Probinsya talaga siya. Dude, walang signal. The whole day. Saan? Nawala pa kami ni Direk. On the way to the location, kasi Tanay tayo nun, di ba? So alam niyo naman yung Tanay, di ba? Wala talagang signal. So, dude, nawawala na ako. Tapos may nakita akong kotse naka-hazard. In my mind, I was like, sigurado ako kasama namin sa shoot to. Kasi parang yung dinadaanan namin, hindi na siya pang sasakyan eh. So, yun. Nag-hire ako ng tricycle para rin ako sa location. Tapos pagdating ko doon, si Direk Topel pala yung nawawala. Pero yun, okay naman. I mean, in context of the movie, mas feel mo talaga. Kasi nga yung character ko, parang escaping Manila eh. So, feel ko talaga, naka-escape talaga ako. Thank you, Aldi. Margaret, Gina. Hindi ko feel na naka-escape talaga si Albi doon. Kasi talaga yung pawis niya, no? Grabe! Tsaka, yun po, in general, yung experience, sobrang init po talaga. At sobrang grabe yung humid po. Tsaka, nawawala naman po yung ganong hassle because of my co-workers din po. Kasi talagang pinapalighten up po nila yung energy kahit lahat po pagod na. At yung talagang papunta po dun sa location, grabe, mga ilang ilog po yung nadaanan namin just to get there. Tapos, na-stranded pa po kami. Opo, binagyo po kami. Grabe yung... Talaga? Opo, yung second day po namin, talagang umaagos yung ilog, hindi kami makatawid. So, talagang tumagal po kami doon hanggang madaling araw. We have to wait pa po para bumaba yung ilog. Hindi po din kami makaback up kasi hindi din kami makadaan Kasi sa na-stuck dumaan kayo. kasi. Medyo na-stuck kayo. Na-stuck po Na-stuck talaga kayo. kami, na-stranded po kami. Natakot naman kayo? Hindi naman. Kamusta nung na-stuck kayo? Anong feeling? Ako po mga sagot Ayan. yan. Kasi na-stuck po yung van namin, naka-lowered pa siya. So, puro kami artist dun sa van na yun. And then sabi ko sa driver, wala pa signal. So, sa dulo kami. So, sabi ko sa driver, sir, tulungan ka na po namin. So, dalawa lang kaming guy na artist noon. Sabi ko, brother, laking streets ka ba? Sabi ko gano'n, tulungan na natin si Kuya. Sabi ko ganyan. Pag talong ko dun sa sa pinag-strandedan namin na van, lumubog yung pa ako hanggang tuhod. Oh my God, lalim pala. Sobrang lalim ng putik. And then sabi ko, try kong buhatin, Kuya, paandarin mo. Binuhat ko yung van nang nandun sila sa loob. So, Grabe. sobrang memorable sa akin noon. Sabi ko, parang yung core memory ko kakaiba na dito. Sabi ko ganyan. So yung adrenaline ko ba, binuhos ko doon, di pa rin kami nakaalis. Sabi ko, I have this idea na baka umubra sa jack.
yung Jack. Oo. Yun, so ginak namin para lang makaalis kami doon. So far, masaya siya pag nasa shoot ka kasi sobrang refreshing, nasa nature ka, di ba? So, kaso walang signal, sobrang nakakamiss talaga ng social media, lalo na in this generation, di ba? Pero yun talaga yung tumatak sa akin yun, na-stranded kami sa ilog, kakaiba yun. Kailangan ni Gio ng ibang TF para dun. Para ako naging Superman doon eh. Thank you for sharing. Okay, thank you, Miss Anna. So I will be skipping Sir Jojo for now. So let's listen to Aster Amoyo from TikTok and People's Journal. Good morning sa inyong lahat. Gusto ko muna matanong si Margaret. Margaret, can you tell us bakit ka na late dumating? Kasi maaga dumating si Direk, maaga dumating yung mga leading men mo. So sorry po. Pero na-late po ako kasi yung wala po akong mabook na sa kahit ano pong application. Tapos may kumuha po ng book ko pero sobrang layo niya po. And wala pong tao dun sa bahay para maghatid sa akin. Tsaka yun lang po talaga. Pero hindi po valid yung any reason. Talagang ngayon lang po ako na-late. Hindi na po ako hindi pa din walang valid na reason sa pagiging late kasi we should always respect other people's time. I'm so sorry po, it's not gonna happen again. Anyway, thank you for letting us know. Kasi kanina pa rin kami naghihintay dito. But anyway, So sorry. Direk, anong kaibahan itong Hibla 2 sa nauna? Sir. Yun nga po, ano siya, siblings ngayon, before it was father and daughter. Tapos, well, we try to do, parang do something new with the part where nag-aaway sila actually si Albi yung kaaway niya dito ni Gion. So, medyo mas ma-action na yun. And then we had a lot of sexy scenes. Thank you, Direk. Kay Albi, kasi ang maganda sa iyo, nakakatawid ka kasi sa mainstream at nakakagawa ka ng BMX. So, wala kang masyadong restrictions sa sarili mo. So, parang sa iyo, it just work. Hindi ka tulad ng ibang aktor na alam naman natin, yung ibang aktor talaga namimili ng role na kailangan gagampanan. In your case, bakit mo ito ginagawa? To work with Direct Tobel again. For this specific project, because I was supposed to fly to the States noong June, noong first week. Pero na-extend ako sa Blood vs. Duty, and then sakto, I found out si Direct Tobel yung project. I passed on this originally kasi nga, I had the ticket na eh. But then, nagtanong sa akin yung soap ko kung pwede pa ako mag-extend. And then nalaman ko si Direct Tobel to, so I was like, you know what, it's a sign siguro na extend na nga. So I extended my flight, tatapusin ko lang yung soap ko, and then nagawa ko na rin to. On the other question, on the other part of that naman, bakit ako gumagawa ng mga, let's say, Viva Max? Wala eh, mahal na mga gastusin eh. Di ba? Like, it's work. So I'm not someone to turn down work na I've been doing this for more than 15 years na. So, di ba, it's really a job for me at this point eh. So, I'm looking at it like, it's a paycheck. Pero at the same time, di ba, with all projects, ganun naman talaga eh. Like, at this point in my life talaga, like, this is how I earn money. So, I can't be turning down projects. Thank you. Balikan lang kita, Direk. Direk, bakit sunod-sunod yata yung paggawa mo ng mga sexy movies as compared sa mga horror kung saan ka nauna na-identify? Actually, before Tita Aster, we would pitch in stories kay Boss Big. And then lately, parang nag-reshuffle ng strategy. Ngayon, yung concept ng gagaling na sa kanila. So, tinatawagan na lang kami for projects for VMX. But I'm gonna do a new horror movie for Vika also this coming month. So, abangan niyo po yan. Thank you. Lastly, of course, kay Margaret. Margaret, may mga nagawa ka na ring pelikula. Anong kaibahan nito compared to the previous movies na nagawa mo na? Sa first movie ko po, na Balahibong Pusa, since naman po dun sa movie yon, lagi po akong may ginagawang kakaiba.
ngayon po, siguro ang layo na nitong Hibla compared to my first ever movie na Balihibong Pusa. Mas vulgar, I would say. Mas talagang, second movie ko na nga po itong GL, yung pag-GL. Ayun po, parang nagagamay-gamay ko na din yung pag-GL. And mas nagiging comfortable ako kasi si Aliyah. Dahil kay Aliyah. Ayun po, thank you. Opo, teacher ko po si Aliyah. Saan ka mas kinikilig or nag-enjoy? Doing the thing or the kissing scenes or intimate scenes with a guy or with a girl? Siguro po, sa Hibla, mas na-enjoy ko po yung sa amin ni Ali. Kasi po, super close po talaga namin ni Aliyah. So, hindi ako na-uncomfortable. And, ine-empower din po kasi ako ni Aliyah na yung mga personal insecurities ko po, sinishare ko sa kanya na lagi niyang sinasabi na, girl, hindi ko nga naisip yan, hindi ko nga nakikita yan. I think you're perfect. Lagi siyang gano'n. So, mas nag-enjoy ako. Hindi, like, sexually, pero, like, I love na, never kong na-imagine na magiging comfortable ako sa love scene ng gano'n. Yun po, thank you. Thank you and good luck in your movie. Thank you. Okay, maraming salamat po, Tita Astor. Now, going on to the second batch. Okay, consisting of Jeff Fernando, Jojo Panaligan, John Fontanilla, and Alan Sancon. Ngayon, let's hear from the Daily Tribune. We have Jeff Fernando. Hello po. Ayan. Ang question ko is, para sa tatlong actors natin, before doing this Hibla 2, pinanood niyo ba muna yung original, yung 1, to familiarize yourselves kung ano yung magiging role niyo or yun? May ganun ba? Nakakatawa kasi kakasabi ko nito kay Direk kanina sa likod about another project. But, for example, I did It's Okay to Not Be Okay. That came out last year. So, galing siya sa Korean base. And then they also asked, yung sabi ni Direk May sa akin, can you watch the Korean one kahit yung part mo lang? And then I told her, okay na ba Direk, wag na? Kasi ayoko manood ng ganyan kasi baka subconsciously gayahin ko yung original instead of, di ba, parang acting on my own. So yeah, yun lang yung philosophy ko when it comes to these things. Okay. Kayo, Sa akin, pinanood ko lang yung trailer yata. Yun, para magka-idea lang ako kung anong karakter ni Dante sa Hibla 1. Para masundan ko siya, since Hibla 2 kami. Yan. Okay. Si Margaret. Sa akin po, siguro yung love scene lang yung pinanood ko. Kasi parang yung sa previous ko po, parang may bibigay pa ako eh. It's just I don't know how kung paano ko siya i-express. So yun po yung pinanood ko doon eh, yung mga love scenes. Pero same thing po with Kuya Albi. Ayoko din po kasi masira yung pagiging raw nung pagbibigay ko ng buhay sa character. At syempre, for sure, si Direk Topel, naaral niya na po yung movie. And ang ginagawa ko lang po is makikinig ako and I would try to execute it ng pinaka-best ko po talaga. Yun po. Okay. Next question ko is, okay na ba? May next question pa? Next question for Albi. Dahil banggit mo kanina, a paycheck is a paycheck, di ba? Kaya humahataw ka ng trabaho. May pinaghahandaan ka ba para sa next chapter ng buhay mo? May ganun ba? No, kasi I'm leaving for the States in July and then I'll be back in October pa. So, di ba? Bills don't stop naman eh. So I just need to stockpile some. And I won't be able to work when I'm there. So yeah. Ba't ang tagal mong mawawala? Wala lang. I want to visit my son. Diba? He lives in the States eh. So, yeah. Okay. Thank you po. Okay, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin ang mga katanungan ni Jojo Panaligan from Rider PH. Thanks, Baby. To the cast, kanina dun sa trailer, yung characters na dalawa, tinanong nung kaibigan yata nila na nag-SEX na ba kayo? Kayo ba in real life, pag tinanong kayo ng ganun, would you find that offensive or sasagutin niyo? May anak na ako eh, so parang obvious naman, di ba? Never na tinanong sa akin yun. So kay Gion and Margaret na lang. Siyempre, I will answer it honestly.
Because I'm at the right age naman yan to say that. Yeah. You won't find it offensive. Hindi naman, hindi naman. Margaret? Siguro po depende sa nagtatanong. Kasi syempre kung out of nowhere, tatanungin ka na ganyan, parang, ano yun? Pero if genuine question naman, tsaka right time and right intentions, siguro I would say na talagang yung totoo. Yan po, thank you. Yung second question ko, nabanggit din kanina na liblib na lugar kayo nag-shoot so walang signal. Paano nyo nilibang yung sarili nyo? Dahil alam naman natin lahat tayo gumagamit online most of the times. So, what did you do? Margaret, let's start with you. Ayun po, parang mas naging malaking opportunity siya for us to get to know each other more. Kasi mas nagkaroon kami ng madaming time para magkakwentuhan eh. Kahit yung talagang standby lang, magkukwentuhan kami ni Aliyah, ni Gio, ni Kuya Albi, yun po. Tapos yun, scroll sa gallery. Yun nga, niloloko ko lang yung sarili ko. Kahit walang internet, tinitignan ko pa rin yung apps. Pero, I mean, nung nag-start naman ako umarte, wala namang smartphone eh. Pero dude, I can't imagine it anymore. You can't live without. Oo eh, kasi pati dito may hard copy kami, which thankful ako. Kasi mas gusto ko talaga yung hard copy ng script. Pero like, di ba, now, pati yung script, dito lang pinapadala. Ang hirap magbasa, nakakatamad, ang daming distractions. Mas okay talaga pag meron kang physical copy ng script. But yeah, dude. Pero yung malala pa nun, talagang parang nag-aaway kami eh. Kasi magugulat kami, may natunog na TikTok. Oo, Hoy, ano? Kanino ka nakakonect? Pakonect mo. Dude, nakakonect ako. Kinausap ko yung may-ari ng bahay. Nagyan niya ako wifi password. Tapos sabi pa sa akin, bro, huwag mo pasasabihin yung Bro, password. oo nga. Sabi ko sa kanya, huwag mo na sabihin sa kanila. Babagal to. Grabe, Wala nag-aaway tayo pa talaga. nag-connect. Nawala bigla, no? Nung dumami tayo. Lumapat na tayong gumamit. Oo. Dapat di ko na sinabi sa'yo. Gian, ikaw paano? Ako naman, naubos ko ni gallery ko. Kung ano-ano na lang dinilit ko, naka 1,500 yata ang gallery. Para lang malibang ko yung sarili ko eh. Kasi wala talaga as in kahit signal, wala talaga doon. So, ayun, gano'n. Tapos nakipagdaldalan na lang din talaga ako sa kanila para mas malibang kami. Yeah. I was thinking baka may nagdala ng libro or, you know. Dude, pati yung libro nasa phone na rin. Wala na. It's over. Pati yung mga childhood trauma namin, talagang na-open up namin eh. So, nakatulong para mag-build ng chemistry. Anyway, direct bonus question, ma'am. Sa dami naman ng original scripts or stories, anong konsiderasyon nyo para pumayag gumawa ng remake? Kasi nagawa na yun, obviously. Well, first of all, ang nagpa-oo sa akin was that gawa ko nung teacher ko na si Yang Naganas. So, it was an honor na gawin ko. Same time, very challenging siya kasi I'm sure yung original libro was shot like more than 20 days. This one shot for a couple of days lang. So, and then we tried to make the best out of those days. At napaganda naman namin siya. We were very happy. And of course, yung namin, yung mga sex scenes namin dito, very, actually I had a lot of help from these people. No? Sila na nagbibigay sa akin ng mga positions. Nagugulat na lang ako sa mga suggestions nila. But yeah, ang ganda ng collaboration namin. So you wanted to take on that challenge, not necessarily that you saw na may kailangang i-improve from the original. Yeah, usually naman pag remake talaga, you can't veer away dun masyado sa original concept. You can add treatment or suggest new twist, pero not really yung pinaka-bare bones ito na. But in a word, how would you describe this remake from the original? Is it bolder? Yeah, this is bolder. This is mas ma-action. We had a lot of action scenes. And then also in the original din, parang napanood ko siya, wala naman siyang parang longer sex scenes with especially in GL, wala doon. Dito meron kami mas malawak naman namin mga sex scenes. Thanks, Bibi. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, from DZRH, John Fontanilla. Barangay LS. Barangay LS. Thank you, Bibi. Apologies. It's okay.
Anyway, sa tatlong artist natin, sa sex scene na sinasabi ni Direk, kayo ba ay nag-uusap kung paano nyo i-execute? Meron ba kayong ganon, especially kay Alvin na alam naman natin na mainstream yung ginagawang mga projects? I mean, medyo laid out na eh. May process na, may blocking na eh. So, we usually just follow that. I mean, yeah, meron pa rin kahit paano. Like, we still talk about how, diba? Imposible din naman walang collaboration kasi. But, it's mostly laid out na for us and we just have to follow it, diba? Taga ko lang, I try to board it kasi you do storyboards pa rin. And then, what they would do is parang tatawanan nila pag sobrang acrobatic yung positions. And then, Yeah, yung ganon. Direct talaga ba? and then magsasuggest sila ng mas feasible na position. When it comes kasi to scenes, to scenes like that, it's mostly blocking talaga eh. As an actor, wala ka naman masyadong mapapasok. Of course, may emotions pa rin, di ba? May emotions yung scene na yun. Pero it's mostly a physical scene, so medyo kailangan mo na talaga siya sundin eh. Wala ba yung para itodo na natin para take one lang? Kahit anong mangyari, never mag-take one sa sa kahit anong scene, sa kahit anong production, imposible, gagawin yung take one na yan, sorry. I mean, you know, laging uulit at uulit ka talaga eh. May different angle, different setup. So, but you never go into a scene thinking na makukuha natin to yung take one. Oo. Sa'yo, again, Albi, may limitations ka ba pagdating sa mga love scenes, sex scenes? Sa akin kasi it's all about context, di ba? It's all about the context of things. The context, ano ba yung context ng scene na to? So, when it comes to like physical limitations, di ba? Hindi lang ako mag-full frontal, but like, that's it. So, as long as kapag nabasa ko sa scene na this makes sense, I'll do that. Siguro I don't wanna like hit my partner in the scene. Diba? There's this one movie they wanted me to spit on my scene part. I don't want to do that. It's just stuff like that, diba? Yeah. Thank you and congratulations. Thank you. Okay, maraming salamat po, Kuya John. Pasensya na, may apologies. Barangay LS, of course. And ngayon naman, from Stars Photo, we have Alan Sancon. Hello, good afternoon. Congratulations to your new BMX. Yung first question kay Direk, aside dun sa sinabi kanina na lugar na kung saan na-challenge kayo, di ba? Pero kayo po, what is more challenging? Doing yung mga ganitong mga sexy scenes or kilala kasi kayo sa mga horror di ba? Ano po yung mas challenging sa inyo? Gumawa ng ganito or gumawa ng horror films? To be honest, may iba silang animal eh. So, actually, nung nag-umpisa ako ng BMX, I was really thinking na may fear ako ng erotica. Hindi ko actually alam paano i-approach yung mga kissing scenes, yung mga make love scenes sa mga pelikula. So, I took it as a challenge na baka dito ko ma-explore yung paggawa ng mga love scenes. So, yun, nung tinanggap ko siya, it was always a learning experience kasi dami ko natututunan, not just the acting but also yung drama, no? Bago mag-make love, you have foreplay and a lot of those lambingan. No? So, ibang animal ng erotica to ibang genres like horror. Thank you, Direk. Kay Margaret, tanong ko lang, Margaret, kasi parang you wanna clear things, nasabi mo, parang mas nag-enjoy ka yung ka-eksena mo si Aliyah dito. Hindi ka ba natatakot na tanong ang ang sexuality mo or gender mo kung bakit mas nasabi mo mas enjoy kang ka-eksena si Aliyah kaysa sa boys, parang gano'n? Kung natatakot po, hindi naman. Kasi wala naman po ako nakikitang masama if ever magkagusto man ako sa babae or sa kahit anong gender pa. Kasi love is love. You can change that. It's a feeling. Yun po.
So, thank you. Congratulations, Thank you po. everyone. Thank you. Alright, at ngayon naman, our final batch this afternoon na magtatanong sa Hibla 2 starts off with Jojo Gabinete, Romel Gonzalez, Ian Lee Estrella, and final Tito Jamie Zu. From Pepe H, let's hear from Jojo Gabinete. Hi, Direk. Good afternoon. Yung Hibla 2 po, untitled dahil nag-weave din sila. Yung original yata was really weaving sa parang sa bukuhan, parang gano'n yata yun. Dito, yeah, parang gano'n pa rin, pero we added yung mga, may mga chairs, may mga, before it was parang manual weaving eh. So, parang may, parang sa Baguio, parang gano'n. But here we didn't have that. So, sa amin mas more manual. Yung kinakamay talaga ng mga upuan, mga Sa Tanay ginawa kama. din. Yeah. Thank you, Direk. Albi, kanina nabanggit mo yung role mo, ang dating gumanap si Kuya Ricky Davao. Nung nabubuhay ba siya, nagkaroon ka ng chance na makatrabaho siya? Ricky Davao passed? Yeah, I'm last sorry. year. I'm sorry, I didn't know, but yeah, I know Tito Ricky. Whoa, I didn't know. That was a shock. A year ago, naman Yeah, isang R.I.P. May. condolences. But yeah, wow, I didn't know. But yeah, I had the pleasure of working with Tito Ricky multiple times. So, anong memories mo sa kanya? I mean, di ba, professional actor, he's a talented actor as well. And lagi lang kami magkasama sa standby area also, di ba? Pero medyo, if you can't figure out, medyo aloof ako sa mga bagay. Like, I didn't even know he passed away. But especially when I'm on set din, kasi parang medyo, you know what I mean, locked in, focused. I'm trying to be the character, not Albi. I'm trying to remember now what exact, naalala ko may shoot kami sa Dolphy Studio sa ABS. I just can't remember what series that was. Tsaka nakasama ko rin siya sa movie eh. Wow. Condolences. Sorry, hindi ko alam na medyo nagulat ka. Okay. Margaret, first time mong makatrabaho si Albi. Yes po. Ano, kumusta? Na-starstruck ka ba sa kanya? Kasi dati pinapanood mo lang sa movies, TV, di ba? Dude, grabe, parang tanda ako naman. Hindi, bata ka naman nag-umpisa eh. Parang, opo, na-starstruck naman. Pero, kasi in person, sobrang ano niya eh, sobrang, alam mo yung talagang i-work niya yung chemistry niyo as a friend. Na talagang kakausapin ka niya, na kahit out of nowhere, pinag-uusapan namin since wala nga po kaming phone. Kahit yung sa aircon ng kotse niya, pinag-uusapan na namin lahat. No, actually, I told her that nung nag-start, nung kakarating niya lang sabi, yung okay lang ba kausapin kita para lang hindi tayo awkward later. Tapos sabi niya sa akin, kausapin mo ba ako para dyan or dahil wala lang signal? Nakakatawa kasi. Kaya ako na hindi ginawa yun kasi wala kang signal. So galing niya doon, fairness, galing mo doon. So Margaret, nung sinabi sa'yo siya yung makakapartner mo, anong pumasok sa isip mo? Ano yung first impression mo rin nung una kayong magkita? First impression ko po talaga sa kanya, masungit siya. Pero ano naman, by the time goes by, since wala pong signal, hindi niya po napanindigan yung pagiging masungit kasi kailangan po talagang makipag-usap. Grabe naman yung masungit. Pakilala nga ako sa'yo kagad. Impression. Ikaw, Aldi, anong impression mo sa kanya? Kasi baguhan siya eh, di ba? I mean, I didn't know na baguhan siya, especially after namin magka-eksena. Tinanong ko nga siya eh. Like, ano ba? Gano'n tagal ka na umaarte? Ilan mo na to? Oh, di ba? Tapos yun, nagulit din ako na marami siya nagawa sa short amount of time. Pero it shows din kasi. Lalo na dito sa industriya natin, reps lang talaga eh. Di ba? Lahat naman ng master sa isang bagay, amateur sila doon dati. The only way to get better is to keep doing it, repetition. Ikaw, Jayon, anong na-intimidate ka ba kay Albi? Nung una, Oo. hindi naman kasi kinausap niya din agad ako yan. So nung nakita ko siya, sabi ko, nandun ako sa point na makakasundo ko ba siya or hindi. So nung kinausap niya ako, parang brother ko lang din pala to. So ayun. Siya o nang lumapit sa'yo? Nag-usap agad kami. So ayun.
Kaya parang all goods naman nung later on. Yeah. Thank you. All right, very interesting discussion. Let's keep it going with Romel Gonzalez from Hataw, the Showbiz Circle and Police Files. Yes, hello. Ang first question ko kay Margaret. Margaret, yung role mo, dating ginampanan ni Rika or ni Maui? Ni Rica Paralel. Iyon, ni Rika. And siguro alam mo naman na before, isa sa mga sikat na artista ng Viva si Yes. Rika. So, sa'yo ba pressure or inspirasyon na ang ginagampanan mo ngayon ay ginampanan dati ni Rika Paralel? Siguro parehas ko po siyang nararamdaman. Kasi iconic talaga si Rica Paralejo Pero hindi naman po ako napunta sa point I would compare myself sa kanya. Kasi may sarili-sarili naman po tayong individuality. At the same time, I could never be her kahit gano'n pang best yung i-try ko. Kasi, ayun po, i-execute ko siya kung paano sinabi ng director at paano ko siya magagampanan ng maayos at maganda. Yun po. Ayun, thank you. Kay Albi naman, ikaw naman din Albi, kumbaga same question. Na-inspire ka ba o na-challenge ka na si Ricky Davao dati ang gumanap sa ginagampanan mo ngayon? Of course, natuwa ako na I'll be playing Ricky Davao kasi nga parang, di ba, you look up to these people eh. So, hindi naman ako na-intimidate. I don't think at this point in my career na-intimidate na ako in any scene or, di ba, or anything reminiscing something like that, di ba? Confident na ako sa sarili ko, in my abilities. So, it was, di ba, natuwa ako na, especially now knowing the bombshell that just dropped on me, di ba? Siguro mas may inspire pa ako nun if I knew at that time. Thank you. Gian, ikaw, sino gumanap sa role mo dati? Si Antonio Quintanyo po. O isa pa ding magaling na artista. Na-meet mo na ba siya or anong feeling mo na Nung yung role ni pinanood ko, Antonio? nung pinanood ko siya parang sabi ko, kailangan ko talaga ma-adapt to kung paano siya umarte. So pressure sa akin syempre as a mag-react sa kanya. So parang sabi ko, kailangan ko talaga aralin yung pagka-Dante niya doon. So ayun, tapos sinundan ko rin talaga yung kung ano yung character na binigay sa akin ni Direk. Yun, para mas maganda yung may ilabas ko na emotions sa hiblato namin. Ayan. Ayun, thank you and congratulations. Alright, and now moving on to our final content creators. Ngayong tanghali, we have Tito Ian or Ian Lee Estrella. Hi, congratulations pala. Question ko muna kay Direk. Gaano kalayo yung mga changes or gaano kadaming changes yung ginawa nyo? Sobrang different na ba yung tinake na path nung Hibla na remake dun sa original? Hindi naman masyado malayo. Pero technically speaking, I think yung Hibla was shot on film eh. Yung palang medyo malayo na yung difference nun. Kasi pag pinag yung trailer, very grainy, cinematic yung dito. As usual, baka may digital. So, mas flat content compared to films. No? Number two, I think pag nakita mo yung tubig sa original film, it was really clear. Sa amin wala kami choice. You know, because of budget constraints and other, yung shooting out of town, malaking factor yun. Kaya hindi rin kami makapili masyado ng mga magagandang lugar. I mean, you can't really go out and find, look for kung ano yung kaya lang ng budget. So, yeah, we try to do as much dun we try to stick as much dun sa original, but also we added a lot of new things, like treatment and also yung mga sex scenes namin na wala sa original Hibla. I think walang sex scenes masyado. Dito we had a lot of, parang mga 7 sex scenes. And also, the emotions, iba yung siblings dito compared dun sa father-daughter na setup. Follow-up lang. Direk, anong genre magfo-fall tong Hibla? Kasi nung nakaraan, parang more on drama na... Yes, I think drama, mas more on drama and, wala
hindi ka suspense masyado, no? It was own event. Dito sa amin, mas ma-action. Marami kaming habulan, and also, we had a lot of, mas erotic yung sa amin. Thank you. Para naman sa cast, siguro start na lang ako, hindi, para sa lahat natin. Si Sir Albi, hindi niyo na pinanood yung original version. So, ano yung reaction mo nung nabasa mo yung pinaka-script, tapos nung nalaman mo yung kwento? Is it something that you were excited to take on agad? Excited ako to take on the project kasi work ko ulit si Directober, tapos hindi horror naman. So, parang, of course, I'm always excited for new work and new projects. Pero parang numb na ako sa parang, nakaka-excite naman parang nagawa ko na lahat eh. So, di ba? I like the ending. Medyo natagalan na tayo dahil sa pero yeah, parang astig yun. I like how we did it. Tsaka medyo nag-castain yung kotse. Yung ending kasi sa original one, iba yung nasusunog yung bahay doon. Yung parang kubo. But here, we try to do a different ending. Okay, so for Gio naman and kay Margaret, yung unang version kasi dito is yung it required a lot of parang emotional na nag-require siya ng emotional na parts dun sa mga characters na pinoportray nyo ngayon. Kumusta yung experience na na sobrang bigat ng emotional na requirements this time? Hindi ko alam kung iba siya sa before nyo. Pero meron bang difference when it comes to the emotional requirements? Lalo na medyo mabigat yung topic dito sa movie na to. Sa akin medyo mabigat kasi parang I did all my best, parang gano'n. Tapos parang nagkagulo-gulo in the end of the day. Parang sabi ko, sobrang bigat sa dulo kasi sobrang ganda talaga ng ending nito. And then, ayun, kung yung Hiblo 1 is ganun yung character nila, actually parang same lang din, mabigat din siya si Dante and si Jillian dito. So, ayun. Yung kay Jillian naman po, yung pinakamasakit na part nun is yung betrayal po from a best friend. And sobrang na-excite ako dun sa part na yun kasi may mga ganong experiences ako before and na parang na-open ko yung ganong experience ko before and nakita ko siyang opportunity itong character na to as Jillian para maging outlet doon sa experience na yon. And after that, sobrang nakaka-refresh ng mind na may mga unheard feelings pa pala before. Ayun po, thank you. Yeah. Thank you so much and congratulations. Okay, and last but not least, let's hear from Tito Jimizu. Is this Japanese? Jimizu. Japanese. Pero Pinoy ako. Japanese name. Hi, good afternoon and congrats. Medyo ubus na yung tanong. Na-curious lang ako dito, direct. Karamihan kasi ng mga magagaling na director dito sa Pinas, pagdating sa horror, meron din sila mga erotica film. Na-curious lang ako if doon ba sa may dalawang genre na yun, mas lumalabas yung pagiging creative or mas lumalabas yung skills bilang isang director? I think dito sa erotica, hindi masyado. Kasi pina-fast forward lang naman yung movies namin dito. But, kasi intentions ng viewers naman when you watch this kind of genre, itong erotica, syempre intention is to really get aroused too. So yung story mo talaga is really geared towards, getting people turned on, parang ganyan. But with horror, mas mahirap ang horror kasi ang dami mong kailangan gawin treatment. No? Not just a story, pero yung scare mo, kailangan mong pag-aralan masyado. No? And laking challenge sa amin to, sa mga Filipino horror directors. Kasi right now, nag-iiba na yung approach ng mga, like, if you've seen Obsession, I think wala namang ghost doon, pero it was scary. No? So, yung Weapons, diba? Weapons was a really nice movie. So,
kailangan namin kahit paano i-tweak na yung approach namin to scaring people. So, it's challenging pero yun, dapat lang actually usually material naman hinahanap muna namin. Sometimes it would come from us pero most of the time kasi binabatuan kami ng kwento and sometimes most of the time hindi pa talaga siya ganun ka how do you say it, parang na approach no? Medyo nag-J or pa rin siya or A or so kailangan iwasan na namin yung mga nakatayong panakot lang yung ghost na nakatayo hindi na siya gayon ngayon so challenging kasi we have to come up with new at least be at par with those new horror movies. Thank you so much, Direk. Follow-up question lang po, no? Although medyo malayo. Napansin ko po kasi na parang hindi pa ready yung mga Pinoy pagdating sa mga ganong klase ng movies. Ano po yung take nyo? I don't think so. Kasi lahat, maraming nanood ng Obsession, even yung Weapons, pati yung Colony, I think blockbuster siya. So, I don't think it's the audience, it's the material. So, kailangan bigyan natin sila ng bago at, yung parang mararamdaman mo hindi sayang binayad mo sa cinema. Diba? Yun lang, parang ako, I always watch movies naman ng worth nung babayad ko sa cinema na eh. So, if I know na sayang lang, the-download ka. Thank you so much, Direk. And sa cast naman, even na walang signal, so mas marami kayong time, ano yung mga preparations na ginawa nyo bago kayo sumabak doon sa mga intimate scenes? Ligo lang ako. Inat eh. Naligo lang din. Tapos yung pag pinagliligo pa namin doon, timba-timba lang siya. Ganun siya ka-province as in. Bro, tas mainit yung tubig. Tsaka naka-experience ng ganun. Ganun kainit sa location, pare. Nasa bundok kami, puro puno, hindi kami hinangin. Diba? Tas mainit yung tubig. And si Margaret? Ganon din naman. Pero, in terms naman po sa physical, nagda-diet po, yung mga hygiene din po, tsaka yung utak, nire-ready din po siya. Pero yun po, nung that day talaga, naligo lang po talaga kami lahat. Kasi napakainit po at yung mas nahihirapan po ako para kay Alvin kasi grabe. Grabe yung pawis niya. Para siyang naliligo ng pawis. And follow-up question ng Margaret, since pinag-uusapan na natin yung preparations dito, mas mahaba ba yung preparation mo dun sa scene na involve si Albi? Or mas mahaba yung preparation mo dun sa scene na involve si Ali? same lang naman po, pero kasi kami kasi ni Aliyah sabay kami. Hindi, sabay kami nag-ready. Okay. Please malinaw. Thank you so much. Thank you and congratulations. All right, great set of questions. Maraming salamat to our friends from the press, our content creators, for participating. Now naman, we open the floor for your invites. Of course, for everybody here, and also we are live sa ating VMX Facebook page. All right, so ihuli natin si Margaret. Let's start with Direk Topel. Direk, kailan lalabas ang Hibla 2? Kakatanong ko lang sa kanila. Sa June 30 lalabas, no? Bangan nyo. Ayun nga po, Hibla 2, streaming on June 30. Panoorin po natin yan. Directed by Topel Lee, starring us and Aliyah Raimundo also. And in-invite ko kayong panoorin yung Hibla 2 on June 30 and showing niya siya sa VMX. Thank you. Okay, Margaret, bakit kailangan panoorin ang Hibla 2? Kasi nandun po ako. Hindi ba? Sabay-sabay po nating panoodin ang Hibla 2 at alamin ang storya ni Dante, ni Jillian, Carla, at ni Andrew. Ayun, let's watch this. Yes, I'm sure we will all support. Please get the word out there. Maraming salamat. Let's have a final group photo, of course, for those who have just arrived. Once again, we have the cast and director of Hibla 2 showing June 30th worldwide exclusively on VMX. All right.
Alright, tingin po tayo muli sa gitna, down the runway please. Thank you so much to everybody joining us live. Stay tuned in, may isa pa tayong title. Towards the left side of the room naman po. Thank you so much. And finally, towards the right side of the room, muli. And of course, we will play the trailer again for all of you guys. Thank you so much. Cast and director, please. May you proceed here sa flanks ng ating stage so we may all watch together the official trailer of Himla 2. Jinian!